Umabot na sa 5 ang mga Pilipinong prisoner of war sa Ukraine na nakikipaglaban para sa Russian forces. Ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Nakatutok si Dano Tingkungo. Bukod kina Raymond Gumangan, 4 na iba pang Pinoy ang prisoner of war sa Ukraine ayon sa Department of Foreign Affairs. Kaya 5 request for assistance na ang hawak ng kagawaran kaugnay nila. Pero tumanggi muna ang DFA na magbigay ng detalye tungkol sa mga hiling na ito at kung sino ang iba pang prisoner of war at paano sila napunta sa ganoong trabaho. In addition to that, meron po nga yung case ni Mr. Raymond Gumangan na kumpirmado na prisoner of war sa Ukraine. At recently, kumpirmado din po na may isang Pilipino na namatay. Nakausap na po ng DFA ang kanilang pamilya, but we will not be able to share details at the request of the family. We cannot really share the details, but iba-iba po yung naririnig natin. Ang sinasabi na lang po kasi namin is that mag-iingat po sa mga overseas employment offers. Nauna nang nanawagan sa Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo na mapalaya si Gumangan. Pero ayon sa DFA, komplikado ang prosesong ito dahil hindi naman kalahok ang Pilipinas sa giyera ng Russia at Ukraine. Any release or repatriation of a prisoner of war is subject to agreements between parties to the conflict. Gayunpaman, we are exploring all avenues to assist him. Inilapit na ng DFA ang sitwasyon ni Gumangan sa mga otoridad ng Ukraine at ng Russia. Naunang binanggit sa isang Facebook page ng Ukrainian government na nirecruit si Gumangan mula Alcala, Pangasinan ng mga Rusong nag-aalok ng high-paying job sa Russia. Pero kalauna napabilang siya sa puwersa ng Russia bago nahuli ng Ukrainian forces. Again, kailangan po, we are very careful about online employment offers. Ang legal po, sa Ukraine, meron po tayong deployment ban. Sa Russia po, walang deployment ban. Nakipagpulong naman si Tulfo kay Ukrainian Ambassador to the Philippines, Yulia Fediv. Tutulong umano ang ambassador na payagang makausap ni Gumangan ang pamilya dito sa Pilipinas. Pero kung pagpapalaya kay Gumangan ang usapan, wala umanong kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas na makatutulong sa mga ganitong kaso. Kaya tutulong umano si Tulfo sa pakikipag-ugnayan sa DFA at Department of Migrant Workers para makabuo ng kasunduang tutugon sa mga Pilipinong nasa conflict zone tulad ng kay Gumangan. Binanggit naman ng Ukrainian Ambassador na ongoing ang paghahanda ng isang joint labor agreement sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungo, Nakatutok, 24 Oras.